Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Ngayon po ay darapo tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay kadalasan lamang na napapakinggan natin every Holy Week. Pero ang salita ng Panginoon ay sa lahat ng panahon ay maaari nating ipangaral ang salita po ng Panginoon. Sa John chapter 19 verses 26 to 27, ang sabi po dito sa New International Version, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na atin pong nabasa. This afternoon, gagamitin ko po yung isa sa mga klase ng sermon na topical. Kung nasanay po kayo sa akin, yung teksto, doon na rin po yung mga main division, pero ngayon po ay topical ang atin pong gagawin. At tema ng mensahe na nais ko pong talakayin ngayong hapon ay family that really matters. Ang kahalagahan ng pamilya. Sino pong may pamilya dito? Kung tinignan po natin sa atin pong teksto, meron pong 4 na babae at 3 Maria. 4 na babae pero 3 Maria yung nasa malapit doon sa cross kung saan ipinako ang ating pong Panginoon. Pinangalanan po kung sino-sino itong mga babaeng ito. Unang-una, si Mary, the mother of Jesus. Pangalawa, the sister of the mother of Jesus. Siya po si Salome. And then, si Mary, na asawa ni Clopas, at saka si Mary Magdalene. 3 Maria at isang babae. Yung nasa malapit sa cross kung saan nakapako ang ating pong Panginoon. Ang sabi po ng verse 25 ng John chapter 19, near the cross of Jesus stood his mother, sister, pangalawa, Mary the wife of Clopas, pangatlo, and Mary Magdalene. 4 na babae po yung nakatayo malapit sa cross kung saan nakapako ang ating pong Panginoon. At kapag binabanggit po natin ang pamilya, the common family composition in the Philippines consists of father, mother, children, and extended family that are living together. Ito yung mga magkakasama na nakatira sa isang bubong, sa isang bahay. Si nanay, si haligi ng tahanan, si inang tahanan, si yung anak, yung mga extended family na nandun sa isang bubong na nakatira, yun po yung family consist na composition dito po sa bansang Pilipinas. At meron pong tinatawag na pagdating sa pamilya, ang Pilipino po ay napakahalaga ito sa kanila. Napakahalaga po sa atin ang pamilya. At meron po tayong kasabihan na lagi po nating naririnig na a family that prays together stays together. Whether you like it or not, we don't choose our family. But God give them. Regalo ito ng Panginoon sa atin. Hindi ko pinili na maging pamilya ko ang Briones. Pero, ibinigay ito, regalo ng Panginoon sa amin. Kaya whether you like it or not, hindi mo pinili ang pamilya mo. Yan ay kaloob ng Panginoon. Amen. But, dahil Mother's Day celebration, I am now focusing on the mother. But, at the middle of this message, hindi lang mother, kundi tatalakayin ko ang pamilya. Dahil Mother's Day celebration ay ang now focusing on the mother. But at the middle of this message, hindi lang mother, kundi tatalakayin ko ang pamilya.
Natanong na po ba ninyo bakit may Mother's Day celebration? Wala naman tayong matatagpuan sa Biblia na Mother's Day celebration. Pero bakit nagse-celebrate tayo ng Mother's Day? Wala na pala sa Biblia, Pastor. So ito yung mga tinatawag nilang tradition na ginagaya po natin. Sometimes, ang hirap ding intindihin na tayo po ay against sa tradition, but tayo po ay ginagawa ang isang tradition. But ano ba talaga ang Mother's Day? Bakit nagkaroon? So, konting background. Nagsimula po ang Mother's Day sa United States noong taong 1908. Noong si Anna Harvest ay nangulila sa kanyang yumaong ina. Ang kanyang ina ay si Anne Harvest, na tinawag ding Mother Harvest, na isang matapang na babae, may paninindigan at mayroong advokasya na ipinaglaban. At marami siyang mga natulungan at that time. Noong nagkaroon ng Civil War, yung binuo niyang grupo ng kababaihan noong panahon ng Civil War, ang dami nilang tinulungan mga sundalo na sugatan. Ang dami nilang mga natulungan na kanilang mga kababayan na kung saan ay naapektuhan sa isang Civil War na nangyari sa kanila pong lugar. At nung mamatay si Mother Harvest, second Sunday ng May, noong 1907 na namatay. Kaya dahil sa pangungulila itong si Hannah, ay si Anna sa kanyang nanay na namatay, siya po ay nagkaroon ng pagtitipon from the sake na yung pananglagip na laeng, yung pag-alala lang niya sa kanyang ina. At ng mga sumunod na taon ay hinikayat ni Anna yung simbahan na kanilang pinupuntahan na ideklara nila yung araw ng kamatayan ng kanyang ina na ipagdiwang ang Mother's Day na itaon nila doon sa pagpanaw o kamatayan ng kanyang nanay, para ang purpose niya ay para saluduhan at parangalan ang lahat ng mga nanay. So, ginawa po ng simbahan yung request ni Anna. Hanggang sa gusto ni Anna na sa buong United States ay gawin nila itong Mother's Day, kaya sumulat siya sa presidente na si Woodrow Wilson para bigyang pagpupugay ang mga kananayan. Kaya nung sumulat ito, opisyal na idiniklara ni President Woodrow Wilson noong 1914 na magkakaroon ng national holiday sa kanilang bansa para ipagdiwang ang Mother's Day. So yun po yung kwento. Kaya pagkalipas noon, hinikayat naman, sumulat naman si Anna sa mga ibang bansa para ipagdiwang din ang Mother's Day. Na nagtagumpay naman sila dahil sinunod naman, pinagbigyan naman ng mga iba't ibang bansa. Kaya kung titingnan po natin, yung kwento ay nagtagumpay si Anna patungkol po sa pagsasagawa ng Mother's Day. At alam nyo ba na even dito sa Pilipinas ay nagkaroon din ng deklarasyon ang mga pangulo natin para ipagdiwang ang Mother's Day. Dito sa Pilipinas ay nagsimula ang pagdiriwang ng Mother's Day noong 1921. Nang simulan ng Ilocos Women's Club, ang kauna-unahang grupo ng kababaihan na nagsimula ng Mother's Day na itinatag. At pagsapit po ng taong 1936, sa bisa ng deklarasyon ni President Manuel Quezon, ginawa ng taon-taon ang Mother's Day celebration sa buong bansa tuwing unang Lunes na December. So December po, noong idiniklara ni Manuel Quezon. At patuloy ito na ipinatiwang hanggang sa naging
Pangulo si Ferdinand Marcos Sr. at kanya nang pinuklama at pinirmahan noong 1980 ang tuloy-tuloy na selebrasyon ng Mother's Day na taon-taon ipagdiwang. Pero nung umupo si dating Pangulong Cory Aquino, inilipat niya ang araw ng ina tuwing ikalawang linggo ng Mayo na isinunod sa pagdiriwang ng Amerika at sa ibang bansa. Pero nung naupo si President Joseph Estrada, ibinalik niya ito sa December ng unang Lunes noong 1988. Pero dahil nakasanayan na ng mga mamamayan ng Pilipinas na tuwing Mayo, second Sunday ng Mayo ipagdiwang ang Mother's Day, kaya ito yung sinusunod ngayon. Pero hindi naman katulad sa Amerika na national holiday, yung Mother's Day celebration nila, dito sa ating bansa, hindi holiday yung Mother's Day celebration. Kaya kung titignan po natin yung kwento, bakit may Mother's Day, bawat bansa, iba-iba po yung buwan ng kanila pong pagdiriwang. Pero ang mahalaga po doon ay binibigyan nila ng pagpupugay ang mga nanay. At ngayon naman po, bilang isang mananampalataya, kaya kailangan tayo po ay matutong magbigay din ng pagpupugay sa ating mga kananayan alinsunod sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. Tanong is, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kung paano natin dapat pakitunguhan ang ating mga ina? So there are 3 biblical ways on how to treat our mothers. Sino yung mga may nanay po dito? Yung buhay pa yung nanay. Napakapalad po ninyo pagbuhay pa po ang inyong mga nanay. Ano pong sinasabi ng Biblia? Some biblical ways. Number 1, Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Our mother deserve our obedience. Ang ating mga nanay ay karapatan nila na atin silang sundin. God commands us to obey our mothers. And showing obedience to our mother involves, paano natin ipakita yung pagsunod natin sa ating mga magulang? Kapag sinusunod natin ang ating mga magulang, ito yung tinatawag natin meron kang active listening. Ano bang ibig sabihin ng active listening? Pay attention when they are speaking and try to understand what they are asking you to do. Pag may sinasabi ang nanay, pay attention. Ano pong sabi ng Biblia? My son, pay attention to my words. In the book of Proverbs. Kaya tayong mga anak na may mga nanay, kapag may sinasabi ang nanay, pay attention. Yun yung active listening. Pangalawa, avoid interrupting or missing their request. Na habang nagsasalita yung nanay, huwag mong i-interrupt na sasagot ka agad. Pakinggan mo muna kung ano yung sinasabi ni nanay bago mo i-interrupt. Kadalasan kasi ngayon ang nangyayari, nagsasalita si nanay, ini-interrupt ka agad nung anak. But hindi po yun yung sinasabi ng Biblia. We must pay attention to our mother, to our parents. And God promised blessing when we obey our mothers. May pangako ang Panginoon na pagpapala kapag sinunod natin ang ating mga magulang. Ano kung sabi ng banal na kasulatan? Isa sa kanyang mga 10 utos, ikalima sa 10 utos ng Panginoon. Ang sabi doon is, honor your father and your mother, so that you may live long in the land that the Lord your God is giving
Kapag sinunod natin ang ating mamagulang, may kalakip na pangako. Ang pangako ay lalawig ang iyong buhay at gaganda ang iyong kinabukasan sa lugar na kung saan ka titira. Obedience sa our mother leads to protection, leads to prosperity, and leads to peace. Obeying our mother is not just about roles. It's just about relationship. Kaya maraming mga tao, ako po, hindi ako nahiya, mamasboy po ako. Nung buhay pa yung mother ko namin, lahat ng problema ko, sa kanya ako nakakapagsabi. Sa father ko, medyo takot ako nun. Kasi magsasabi ka pa lang, iba na yung reaction ni Father. Although na naranasan po namin lumuhod sa balatong, nilagay nila doon sa bilako. Pag nagkasala ko nun, paluluhurin ka. Pag sinabing hindi ako maliligo sa ilog, pumunta ako ng ilog. Pag nalaman nila, pagdating ko sa bahay, bibilad nila ako sa araw na hubot-hubad. Grade 6 na ako nun. Kapag nalaman ng mother namin nun, ng father namin, na ako po'y uminom. Unang-una, hindi sila maniniwala. Pero kapag yung may-ari na ng store ang nagkwento, grabe pare, nakatatlong kiss sila kagabi. Yung anak mo yung bangka. Pag uwi ko sa bahay, suntok. Ang sabi ng father namin, nakita mo na bang uminom ako? At gagayahin mo ako. Nakita mo na bang nanigarilyo ako? Gagayahin mo ako. Kapag may mga lamin ng patay, kapatid ng father ko, puntos lakinain. Andun lang ako sa likod, nanonood. Tapos maya-maya, angkat. Ayan. Side-bit lang. Tapos laging nananalo hanggang sa walang gustong magbangka. Sasabihin nila, o ikaw, bangka ka na. Bumabangka ako ng Lucky 9 noon, first year high school. Nananalo ako noon, libo-libo na. Kaya nagugulat sila, bak nakakabili ako ng mga damit, ang dami kong nabibilig mga damit, nalilibre ko ng kaibigan ko, saan ako kumukuha ng pera? Ngayon, nagkita yung father namin sa kanyang kwininto. Libo-libo pinanalunan ng anak mo kagabi. Bumaya siya sa Lucky 9. Galit na naman yung father namin. Suntok na naman dito. Naranasan, hindi nyo pa siguro naranasan yung, sinong nakaranas dito ng nasintron? Yung battle ng sintron. Sinong nakaranas dito ng nailagay sa sako na ibinitin? Lahat yun, naranasan po namin yun. Basta sumuway ka sa kanila noon, naranasan namin yun. Alam nyo, nung nasa Bible school ako, doon ako umiiyak. Kung hindi pala sa pagdidisiplina nila sa akin, sa amin nun, marahil na pariwara yung buhay. Kasi naranasan kong nawangted sa lugar po namin. First year high school ako noon, nagawa kong nagpaputok ng lulutanggar sa loob ng classroom namin. Sumabog, baka. Sabi ng principal, sinong nagpaputok? Sabi niya ako, sir, bugbog. Tawagin mo mamagulang mo, hindi nila ako pinapasok. Kinausap ko yung anak ng pastor namin. Samahan mo ako, hindi ako pinapapasok. Isang linggo akong suspended. Kailangan may harap ko magulang ko. Ano na nang ginawa mo? Sabi niya. Basta, ikaw ang tatayong guardian ko. Sasabihin natin, wala ang mga magulang ko nasa Luzon. Ikaw yung tumatayong guardian. Yun na naman. Naayos. And then, nagkagulo na naman sa school. Dahil yung bandila, nasa gitna,
na baliktad. Alam na nila kung sinong gumawa. Second year high school, Passion High School ako noon, second year high school. Dahil mahilig ako sa basketball. Naporsonadahan kami, natatalo na yung kalaban namin, naporsonadahan kami, bisikleta kami noon pa uwi. Hinarang kami, bugbog dito, bugbog doon. Hanggang sa inabunan nila kami. Yun yung nakasaksak kami. Nung nakasaksak ako, bumulwak yung dugo, takbuhan sila, kami, tumakbo kung yung kasama ko kung saan na kami napunta. And then, nawanted ako sa lugar na yun. Kaya nakarating dito sa Luzon, sa Bible School sa Manila, humihingi ng prayer yung aking mga kapatid na yung magbago yung aking buhay. Nawanted ako. Lumipat ako ng school, dinala ako sa North Cotabato. Hindi ako makauwi sa lugar namin, kasi dadaan kami doon sa pinangyarihan ng gulo. At akala nila, titino ako doon, nakitira ako sa bahay ng uncle namin, kapatid mismo ng mother namin. Yung mga trabaho na hindi ko nagagawa sa bahay, nagagawa ko doon. Pag-igibin ako ng tubig, mga nakakontainer, ang lalo. No choice, nakikitara ka. Pero akala nila, ang bait-bait ko. Isang buwan, doon ako sa school, wala pa akong kaibigan noon. After 1 month, ang dami ko nang naging kaibigan, Muslim, mga iba't-ibang lahi. And then, nakita ko, magkaka-bats kami pa lang ako. Bugbugan na naman ang nangyari. Laging troublemaker. Andang sa bandang huli, hanggang sa nagpastor ako, alam nyo, nung namatay yung mother namin, itong mahirap, pag nawala na yung ilaw ng tahanan. Nung namatay yung mother namin, yun na. Nagka-gulo-gulo na. Wala nang nakatira sa bahay kasi yung father namin, nangulila, nag-asawa, tapos yung naging asawa niya, napaka-stricto. Hanggang sa napariwara yung father namin na wala sa pananampalataya. Nung nagbakasyon ako, isa lang sinabi ko sa father namin, kung hindi dahil sa disiplinang naranasan ko sa iyo, kung hindi dahil sa mga suntok mo, kung hindi dahil sa mga sinturon mo, kung hindi dahil sa mga pagsapon nyo, pagbitin nyo sa akin, kung hindi dahil sa pagpapanood nyo sa akin sa balatong, hindi ako naging pastor. Ngayon, yung ginawa nyong disiplina sa akin, hinahangaan ko kayo doon. Pero bakit? Anong nangyari pa? Bakit pinayagan nyo na kayong manihis ng landas? Doon, umiyak yung father namin. Naibalik ko sa kanya yung ginawa niya. Umiyak. Patawarin mo ako, anak. Iyakap niya ako. Bakit ko sinasabi ito? Because ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon na God uses our mother, God uses our parents to guide us. And when we obey, we receive the blessing of God. Ginagamit ng Panginoon yung ating mga magulang, yung ating mga parents, para tayo'y gabayan, turuan. And even Jesus Christ, He obeyed His parents at the wedding of Cana. Yung request ng kanyang nanay, sinunod niya. Yung request. Ipinakita lamang ni Jesus nung andito siya sa lupa na marunong din siyang sumunod sa kanyang mga magulang. Now, ang tanong, do we give our mothers the obedience they deserve? O puro tayo manya na habit? Simpleng bagay lang. Dahil bagan inang damdama na perarmide. Mamaya na hanggang sa nawala na yung mamaya na. Ang bagsak, si nanay pa rin ang gagawa sa pinapagawa doon sa anak. Sinong mga anak na gano'n? Huwag po tayo mahiya.
Pangalawa, how to treat our mothers. Our mothers deserve our respect. Deserve nila yung ating respeto. Ano bang sabi ng Ephesians chapter 6 verses 2 to 3? Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Yung promise niya, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Yung salitang honor, it means respect. Our mother is one of the 10 commandments. And God commands us to respect our mother. And respecting our mother is not optional. It is a command from God. We have no choice because command ito ng Panginoon. Ang tanong, how to show respect to our mother? Paano natin ipapakita yung ating pagrespeto sa ating mga magulang? Number 1, through our words. Sa pamamagitan ng ating pananalita. Speak kindly, speak with gratitude and encouragement. We must use polite language even when you disagree with your parents' decision. Sometimes, mas mataas pang boses ng anak kaysa doon sa nanay. Kaya minsan, ang ginagawa na lang ng nanay para wala ng away, siya na lang ang nagpapakumbaba at hindi na kumikibo. Hindi na nga kumikibo si nanay, yung anak, sige, parang alpalay. But, kailangan ipakita natin yung pagrespeto natin sa ating mamagulang sa pamamagitan ng ating mga salita. Speak kindly. And then with gratitude, yung may pasasalamat. And then with encouragement. Mga anak, mga kapwa ko anak dito, may mga problema, may mga pinagdadaanan ang ating mga nanay na hindi natin alam, hindi nila masabi-sabi sa atin. Kaya kailangan din natin silang pagwikaan ng mga mabubuting pananalita na nakakapagpalakas ng kanilang kalooban, ng kanilang damdamin. Pangalawa, paano natin nirespeto ang ating mga magulang? Through actions. Don't react immediately when you disagree with them. Take a moment to calm down and have an open conversation. Pag meron kayo hindi pinagkasunduan sa isang desisyon, huwag kang magre-react kaagad. Huwag mong sisigawan ang nanay mo. Calm down. Calm down. And then pag-isipan mo muna kung ano yung dapat mong gawin. At doon pa lamang may papakita mo ang iyong pagrespeto sa kanya. And then, communicate openly with your parents about your feelings, concerns, and questions. Alam nyo ho, wala hong problema na hindi nadadala sa magandang usapan. Pero kapag parehong mainit ang ulo, kapsat, walang pagtutunguhan ang usapan. In any relationship, dapat maging open kayo sa bawat isa. Family, that is relationship. Wala kayong itatago, wala kayong ililihim sa bawat isa. I-open mo yung nararamdaman mo, yung mga questions mo, yung mga concerns mo, i-open mo sa magandang usapan. That's the time na you show respect sa bawat isa. Pero, pag nag-open ka ng mga bagay na dapat pag-usapan, ayaw nilang pag-usapan nyo,
That's something off. So dapat, be open-minded. Sabihin mo kung ano yung ayaw mo, kung ano yung gusto mo, maging open. Ang tanong is, do we give respect or do we give our mothers the respect they deserve? Kailangan nilang marespeto. And the respect ay hindi hinihingi. Hindi natin dapat hingin ang respeto. Respetuhin mo naman ako, nanay mo ako. Hindi hinihingi yan. As long na alam natin ang salita ng Panginoon, matuto tayo respeto yung ating mga magulang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakaswerte yung mga may nanay pa ngayon na buhay. Habang buhay pa yung mga nanay, bigay nyo na yung mga deserve ng mga nanay. Pangatlo at ang paghuli. John chapter 19, verses 26 to 27. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. And from that time on, the disciples took her into his home. Our mother deserves our care. Hindi lamang yung ating pong tinatawag na pagsunod sa kanila, pagrespeto, but they deserve also our care. Si Jesus, alam niya na wala nang makakasama ang kanyang nanay, kaya inihabilin niya yung kanyang nanay sa isang disciple. Yung pinakamamahal na disciple ni Jesus. Inihabilin niya, sabi niya, Woman, sabi niya, here is your son. Hindi niya sinabing, here is your disciple, but sinabi ni Jesus, narito ang iyong anak. Marahil sabihin po natin, ba't naman walang galang si Jesus? Tinawag niyang babae yung kanyang ina. In Jewish customary, yung pagtawag mo ng babae sa babae, pagrespeto yun, paggalang sa kanila. Kaya nung tinawag ni Jesus yung kanyang ina na si Maria na, Woman, here is your son, andon yung respect ni Jesus sa kanyang ina. At inihahabilin ni Jesus sa kanyang disciple nang sabi sa kanyang disciple, narito ang iyong ina. At ang sabi ng Biblia, mula noon, iniuwi ng disciple yung ina ni Jesus. So Jesus is clearly appointing John as responsible in his stead to care for his mother in her widowhood. Balo na kasi si Maria, wala nang mag-aalaga. Kaya ihinahabilin niya ito kay John, yung kanyang disciple. Kaya tayo po, pangalagaan po natin ang ating mga nanay. Amen. Amen. Ang tanong, how can we care for our mothers today? Paano natin pangangalagaan yung ating mga nanay ngayon? Yung ating mga magulang ngayon? Number one is through our time. Sa pamamagitan ng ating mga oras, be present, listen, spend time or spend quality time with them. Pag may asawa ka na at medyo malayo ka sa iyong nanay, you have to spend time. Bisitahin mo rin, kumustahin mo rin yung nanay mo. Na hindi yung tatawag sila sa iyo, may kailangan sila, sasabihin mo, busy po ako, marami pa akong ginagawa. Spend time with them. Huwag niyong ipagdamot
Yung oras ninyo na i-treat man lang ang iyong nanay. I-treat man lang ang iyong nanay sa isang masarap na restaurant. Huwag mong ipagkait na ipasyal man lang ang iyong nanay habang malakas pa. Tapos pag namatay na, iiyak-iyak kasi sigaw-sigaw, mahal na mahal kita, nanay. Pero nung buhay, hindi mo pinakita. Hindi mo pinadama yung pag-aalaga mo sa kanya. Bugka-bugkawang pa. Nyaman kaya mga bakal na na yan. Totoo po yan, nangyayari. Lalo na pag medyo may diferensya na yung pagdinig ni nanay. Nakakulkulit ka na bakal. We must spend time with them. Magkaroon tayo ng meaningful conversations sa kanila. Nakikipag-usap tayo sa kanila. Pagdalaw mo sa bahay nila, pagbigay mo lang ng ilang minuto, ilang oras, nabigyan mo ng pagkakataon. Mali mo, yung nanay mo may problema. Hindi niya masabi sa ibang anak. Sa'yo niya sinabi. So, sa pamamagitan ng ating oras, huwag mong ipakain yung oras mo sa nanay mo. Kahit gaano ka kabisi, bigyan mo ng oras ang nanay mo. Bigyan mo ng oras ang pamilya mo. Amen? Pangalawa, papaano natin ipakita yung ating pag-aaruga sa ating mga magulang, sa ating pamilya? Through our resources. Ako'y natutuwa sa mga anak na pag nagkatrabaho na, binibilhan nila ng mga damit, yung kanilang mga nanay. Ako wala namang mabilhan kasi wala na akong nanay. Kaya naghahanap ako ng aampun sa akin. Dito turing akong nanay. Kaya may mga anak na humahanga ako sa kanila na nagkatrabaho, nilalabas nila yung nanay nila, kumakain sila sa Jollibee, kumakain sila sa Greenwich, sa McDo, doon sa Anli Rice, doon sa SM. Ang punong karapat to. So, pag may kakayahan ka, huwag mong ipagkain sa nanay mo yun. Amen? Amen. Pangatlo, paano natin ipakita yung pag-aaruga natin sa ating mananay? Through our words. Paano natin, ulitin ko, speak encouragement. Huwag mong bubulyawan yung nanay mo. Speak appreciation and speak with love. Hindi na-appreciate mo yung nanay mo, hindi yung sasabihin mo na, di nagpala pinisit ko, maidisikog na ko. Sana handa lang ko binibiyagan ilin. Kasi malagay yung pasama. Kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, hindi mo pinili na sila ang ating maging magulang, pero ang Diyos ibinigay niya sila sa atin, regalo niya sila sa atin. Kung ang anak, regalo ng Diyos sa mga magulang, ang magulang, regalo din sa mga anak. Give and take. Vice versa. Ang mga nanay, meron pang hawak na budget yan, pero aburado na yan kasi alam nila na hindi na magkakasya yan. Kasi sila ang taga Department of Budget and Management. Taga DBM, silang may hawak ng budget. Kaya pag medyo alam nila kukulain, ako, mainit ang ulo ni nanay. Tapos sasabayan mo palang hingi ng hingi. Nagkasabay yung init ng ulo ni nanay. O, napagalitan ka, ikaw, dahil napagalitan, nagdabog ka. Hindi nagkaykayanan, pare, asan ka? Kunin niyo ako dito. Ayaw mo na dito. Ayaw mo na sa air.
Tapos magpo-post sa social media. Ayaw ko na sa pamilyang ito. Galit ako sa nanay ko. Kayong mga anak, pag napagalitan, huwag kayo magre-rebel din sa inyong mga magulang. Amin ba mga anak? Mga anak, nandito, amin ba? Amen. Huwag kayo magre-rebel din. Huwag yung sarili niyo lang yung isipin mo bakit ka pinagalitan. Isipin mo yung dahilan ba't ka napagalitan, ba't ka nasermonan ng nanay mo. May nagawa ba akong mali? Calm down. At pag na-realize mo, nilalapit ka, Mame, nanay, inang, pakawanan na. Pangapat, through our prayers. We must cover the life of our mother, of our family, through prayer. We must cover their health and spiritual growth through our prayers. Kapatid, sinabi ko kanina, here in the Philippines, the composition of family is mother, father. Ang tawag sa manugang na lalaki ay son-in-law. Ang tawag doon sa manugang na babae ay daughter-in-law. Ang tawag sa asawang babae ay she is the law. Siya ang batas. Tandaan po natin, no family is perfect. Walang pamilyang perfecto. Lahat ng pamilya ay may kasiraan, may kahinaan. We must love our family. Ulitin ko, no family is perfect. Sometimes we cry. Sometimes we laugh. And sometimes we fight together. But at the end of the day, family is family. Amen? Amen. Family is over everything. Family is forever. We must protect our family. Kung ano yung kasiraan, kahinaan ng pamilya mo, huwag mo nang ikwento sa ibang tao. Bakit? Ipinapahiya mo lang ang pamilya mo. Di ba sabihin ng tao, nagdaktal nga pamilya na ito, yung gidamot at kakasumugaya. Pero at the end, pag nakalipas ang ilang panahon, muli kayo nagkasundong pamilyang yan. Pero nagkapahiyaan kayo. Tandaan po natin, at ito'y naranasan ko, when everything goes to hell, the people who stand by you without flinching, they are your family. Akala natin, yung mga kaibigan mo ngayon. Pero sa panahon na pinaka-worst ng buhay mo, sa panahon na makaranas ka ng isang pagkakamali, at andun ka na sa pinaka-worst ng buhay mo, sometimes itong mga kaibigan ito, sila ang manghuhusga sa'yo, sila ang mangdadaon sa'yo. But, at the end of the day, meron kang nakalimutan, meron kang napabayaan, mas naibuos mo ang oras mo sa mga kaibigan, sa mga barkada, kung ano pa man, kinulang ka sa oras sa pamilya. But nung panahon na ikaw ay nasa bingit na ng paglubog, na hinuhusgahan ka na ng buong paligid mo, buong mundo, andon
tao ang yayakap sa iyo at handa kang tanggapin ng buong buo. That is your family. Family. The meaning of family is Father and Mother, I love you. We must spend time with our family upang hindi ka magsisi bandang huli. Amen? Dati nung kumplito pa po kami dito, panay ang banding namin na magkakapamilya. Ngayon kahit gustuhin namin, magbanding kami pagpakita ng mga pamilya namin na nasa malayo, parang hindi kami masaya. Na mararamdaman namin yung mararamdaman nila, buti pa sila. Yung magkakalayo. Pero pag nagkataon naman na nagsama-sama, yun naman. Kakaroon kami ng simpleng pagtitipon, simpleng banding. Nag-spend kami ng quality time with our family. At doon sa quality time, doon naman ako nagbubuhos. Sinasabi ko kung ano yung ayaw ko. Sinasabi, nagkakaroon kami ng open forum. At pati yung mga pamangkin ko, pati sila, nagsasabi din sila, nag-open forum kami. And then, pag nalaman namin yung bawat isa, mga ayaw, mga gusto nila. Kung ano yung mga ayaw din, yun yung pilit namin hindi ginagawa para maprotektahan yung pamilya, para laging masaya sa loob ng pamilya. Noong panahon na nagkaroon ako ng matinding pagsubok dagok sa buhay, itong mga kaibigan ko na binigay ko lahat ng oras panahon ko sa kanila, anytime na tawagan ako, may lakad, may pupuntahan, may ministry, andun ako. Iniiwan ko ang pamilya ko. Although na may occasion, iniiwan ko ang pamilya ko. Pero nung time na nagkaroon ng problems, itong mga taong inasahan ko na silang mag-aangat sa akin, sila ang tumatak sa akin. Yung mga taong itinuring kong mga best friend ko, sila ang tumatak sa akin. Sino ang muling bumuo sa akin na tumanggap ng buong buo, na nagpalakas, nag-encourage sa akin? Walang iba kundi yung aking pamilya. Kaya sabi ko ng time, salamat Panginoon, binigay mo sa akin ang pamilya ito. Kaya sa hapon kong ito, hindi lamang para sa ating mga nanay, we must love and protect our family. At huwag na nating antayin na magkaroon pa ulit ng Mother's Day para doon natin ipakita yung ating love, ipakita yung ating obedience, ipakita yung ating respect, ipakita yung ating pag-aaruga sa ating mga nanay. Habang buhay pa po sila, ipakita po natin ang ating respect sa kanila. Meron akong ipapanood isang short video, kaya Ma, salamat ha. Simula pagkabata, ikaw na ang kasakasama. Gumagamot sa sugat ko sa tuwing nadadapa. Unang nagturo kung paano magsulat at magbasa. Minsan nga, napapalo mo pa. Ikaw rin ang unang nagturo sa akin kung paano maging mabuti sa kapwa. Mama, alam kong pagod ka na. Alam ko rin na minsan umiiyak ka dahil sa problema. Pero di mo lang ipinapakita. Alam ko rin na may nararamdaman ka na dahil sa maghapong paggawa at walang pahinga. Ingatan mo naman sarili mo, Mama. Di kasi namin kaya pag may nangyari sa iyong masama. Sorry, Mama, kung matigas ulo ko. Di nakikinig sa mga payo mo at pabalang kung sumagot sa iyo.
Minsan nagdadabog sa tuwing inuutusan mo. Di ako perpekto. Di rin ako yung tipo na nag-I love you sa'yo. Pero laman ka ng panalangin ko na sana humaba pa buhay mo. Gusto ko kasi makita mo na magtagumpay ako at masuklian naman lahat ng paghihirap mo. Sobrang busy ko. Di ko napapansin na mas kailangan mo ng oras ko. Pasensya ka na, Mama, kung nagagalit ako sa tuwing kinukulit mo. Pagod lang talaga ako. Lahat sila, tinalikuran ako. Lahat sila walang ibang ginawa kundi saktan at husgahan ako. Pero ikaw yung nag-iisang tao na nanatili sa tabi ko. Di nagsawa sa kakaintindi sa ugali ko. Ramdam ko ang pagmamahal mo. Salamat sa sakripisyo mo. Pangako, pag di mo na kayang tumayo, ako ang magiging paa mo. Kung mahina na ang pandinig mo, ayos lang, di ako mapapagod sa'yo. At kung dumating man na makalimutan mo ko, ipapaalala ko lahat sa'yo. Patanda ka na. Kung pwede lang pigilan ang pagtakbo ng orasan, alam ko darating ang araw na kailangan mo na kaming iwan, na kailangan ka na naming bitawan, na darating ang araw na kailangan mo nang magpaalam. Ikukwento ko sa magiging anak ko kung gaano kabuting ina at ibabahagi ko ang mga payo mo sa kanila. Mama, mahal na mahal kita. Yung mga may nanay, pag-uwi niya sa bahay niyo, kailan niya huling sinabi, I love you, Nay. I love you, Mama. I love you, Ina. Sana pagdating niyo mamaya sa bahay, yakapin niyo sila. Padama niyo na kung gaano niyo sila kamahal. Tayo nga po lahat ay tuloy. Yung mga magkakapamilya dito, pwede bang magtabi-tabi kayo? The first family, yung magkakapatid, mag-iina, pwedeng tabi-tabi kayo. If you are living together in a family, in a house, yan ang pamilya. Meron akong ituturong awit. Ang awit na ito simple lang. Salamat sa iyo, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Ang ibig sabihin, yung pamilya mo, binigay yan ng Panginoon sa iyo. Kaya ito yung panahon na pasalamatan natin ang ating pamilya na sila yung binigay ng Panginoon sa atin. Salamat sa iyo, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Minsan pa, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Kapatid, may mga pagkakataon na sa isang pamilya, ulitin ko, sa isang pamilya, walang perfectong pamilya. Minsan nagbabangayan, minsan mayroong hindi pagkakasunduan, minsan nagkakatampuhan. Pero tandaan mo, ang pamilya mo, hindi mo yan kaaway, kakampi mo yan. Pwede bang
lapitan mo yung pamilya mo, tapikin mo siya, yakapin, sabihin mo sa kanya, salamat, kakampi kita, hindi kita kaaway. Come on, huwag tayo mahiya. Lapitan mo yung pamilya mo, sabihin mo sa kanya, salamat, kakampi kita, hindi kita kaaway. Hallelujah. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Kapatid, merong ginagawa sa isang family reunion na sadyang napaka-corny. Alam niyo ba kung ano yun? Yung mayakap ka ng lolo mo, mayakap ka ng auntie mo, mayakap ka ng lola mo, lalo na pag may naabot sila sa'yo. Di ba parang corny yun? Pero sa pagkakataong ito, pwede bang lapitan mo yung kapatid mo sa Panginoon? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yakapin mo siyang sabihin, mahal kita sa Panginoon, salamat sa buhay mo. Come on, hallelujah. Yes, Lord. Come on. Lapitan mo natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Yakapin natin sila. At sabihan, mahal kita sa Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Pwede ba lahat tayo maghawakan ng kamay? Tingin-tingin po tayo. Maghawakan po tayo ng kamay. Hallelujah. Yes, kapatid, hindi man tayo magkakapatid sa dugo, hindi man tayo magkakapatid sa laman, but magkakapatid tayo sa Espiritu ng ating Panginoon. We are one family in God's family. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, salamat, kakampi kita, hindi kita kaaway. Come on, sabihin mo yung nasa katabi mo, salamat, kapatid kita ka, kakampi kita, hindi kita kaaway. Hallelujah. Salamat sa iyo. Minsan pa, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Come on, magtatas tayo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Salamat sa iyo. Mula sa ating kinatatayuan, manatili pong nakapagkahawak ang ating mga kamay. Alam ko bawat isa po sa atin ay may mga pamilyang kinabibilangan. This time, we will pray our family. We will declare peace. We will declare love. We will declare prosperity. And we will declare victory. We will declare healing sa loob ng ating pamilya. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus.
walang ibang mahalaga sa amin, kundi ang aming mga pamilya. Panginoon, walang perfectong pamilya. Ang bawat pamilya po na aming pinabibilangan, minsan meron po kaming mga alitan, meron kaming mga tampuhan, meron kaming mga hindi pagkakaunawan, pagkakasunduan. But this afternoon, O God, salamat sa iyong masalita na ipinakita mo sa amin ng aming mga pamilya. Hindi man namin sila pinili, pero sila ang ibinigay mo na kabilang kami na magiging pamilya namin sila. Father, in the name of Jesus, whatever imperfections sa bawat pamilya namin, we are praying for the peace. We are praying for the unity. We are praying for the prosperity. We are praying for the healing. And we are praying for life in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We speak life. We speak blessing. We speak healing. We speak prosperity in every aspect of our family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Bless in every family, O God, na kinabibilangan ko na. Bigkisin mo kami ng isang pag-ibig. Bigkisin mo ng isang espiritu at bawat pamilya, Panginoon. At ikaw ang pagkulay na paghari sa bawat pamilya na kinabibilangan ko namin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you for our family, God. They are our family. Panginoon, kung bibigyan mo pa kami ng pagkakataon na pumili kung sino gusto namin maging pamilya, pipiliin namin, Panginoon, ang pamilya namin ngayon na sila pa rin ang nagiging pamilya namin. Hallelujah. Salamat, Diyos. Salamat sa iyong salita. We break every barriers in our family,